oras sa Kabarangay. Meron na kita 13 minutos na nakalabay alas 9. At ipan na pumida lagi hap ito niyo kahampang para naman aton midweek Wednesday edition at ramdan sumat estihanon. Why not we pray for each other? Ayaw na kita hit nga mga pasaro sa Brit igamputan na lang ito na ato na mga igkasi. Positive vibes sa lakita, Positive vibes. Kapag natin didi Master Control Engineer Ray Victor RV de Dios. Pinagito na supervision hito aton natin SM Ate Ruth Rivera Bunda. Pagtaga panahon, medyo nag-i-effort gad Mr. Sun. Para naman makasirak Mr. Hari nga araw. Pero nasa ring didihala daw ito pa-forecast. Para naman yan ang adlaw. Cloudy. Cloudy kita din syudad ito na Borongan at 28 degrees Celsius. But feels like 33 nga na posible daw good umuran. Uy, unina ito na kulub. Alright, so para masaydan kita unina aton pamatian aton forecast pinaagihad ton 24-hour public weather forecast. Pamamatian naton aton forecaster, weather specialist na Pag-asa, Ma'am Lori Dean de la Cruz. Ano ba ito na magiging kahimtang ito na upod kita syempre ito na sinirangan na Visayas. Para naman mahibaro kita makapag-andam para ito na aton mga kababayan, labi na ito na mga parag-uma, maupay nga agang, dahirayan na ito ni mga umahanan. Labi na ito na nagpakakarawat, ito na agricultural inputs, mga farm implement nga igin hatag, ito na provincial government na Eastern Samar. Sobramil nga mga parauma din ato na probinsya nakalabay nga adlaw amuin nakakarawat naman na mga abono tikang hadto na provincial government han Eastern Samar very timely kay katanum yan na din ato na dapit. Naasa manggid kita ito na oran kumbaga rain fed ito na ato na mga umhanan diri pagudtal gidamoi ito na mga irigasyon salit maupay tunira yan na ko na mauran diri gadla naman nagi sobrang giuran para naman makapananum na ito na ato na mga paraguma. Good morning dahito na nakatutok ka ato na yana adto hagawa sa field ito na mga trabaho maupay nga aga. Kirot kita nga diri mauranan kay bawal magkasakit. Jane Busa, maupay nga aga, watching from Boni, Mandaluyong. Uy, kumusta ito na panahon na Jane Busa, Dito naman sa Metro Manila. Maadlaw ba yan ang mga oras? So, ganman kanina nag-greet Mad Shirley ni Carta Dadison, maupay nga morning. Dagihapon niya Metro Manila. Sana okay ito na panahon na didahiyo dapit. So, yan ang mga oras na sirakman didihaamon syudad ito na Borongan Mr. Sun ngan may dangayan na low pressure area sige daw Engineer RV gihapon hiya Engineer Mark Master Control aton na echo kita aton pamatian aton DOST Pag-asa weather specialist may natin binabati didi anay Pag-asa weather specialist Miss Loridin de la Cruz aton pamatian aton iyan naman report bahin hiton pagtaga panahon from DOST Pag-asa. Magandang umaga Pilipinas, narito ang latest sa lagay ng ating panahon.
Meron tayong minomonitor na low pressure area sa loob ng PAR at huling nakita yan sa layong 755 kilometers silangan ng Davao City. At kasalukuyan ngayong kanyang trough, nagdudulot na po ito ng mga pagulan sa silangang bahagi ng Kabisayaan at ng Mindanao. Based po sa ating analysis ngayong umaga ay naka-red na po tayo. Ang ibig sabihin po niya ay mataas na ang tsansang mabuo ito bilang isang bagyo within the next 24 hours. At sakaling mabuo ito bilang isang bagyo ay bibigyan po natin ito ng local name na bagyong Ada. Ito po kung sakali ang magiging unang bagyo natin ngayong taon. Generally ay northwestward o pahilagang kanluran ang kanya magiging pagkilos sa araw na ito. So ine-expect po talaga natin ang paglapit nito sa ating kalupaan. At based na rin po sa ating forecast, posible po na by Friday o Saturday ang pinakamalapit na proximity nito sa ating landmass. So dalawang senaryo po ang posible dito na nakikita natin. Possible po na ang close approach niya by Friday or Saturday dito sa silangang bahagi ng Visayas or Eastern Visayas and eventually po ay mag-recurve po siya o kaya naman ay posible nga din ang landfall scenario kung kaya't patuloy tayong mag-antabay sa magiging update ng Pag-asa dahil since low pressure area pa lang po ito at medyo may kalayuan pa, meron pa rin po tayong kinoconsider na uncertainties. At sakaling maging bagyo po ito, agad-agad po tayong magtataas ng tropical cyclone wind signal, lalong-lalo na po dito sa silangang bahagi ng Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. Kaya patuloy na mag-antabay sa magiging update at magiging progress nitong weather disturbance mula po dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Samantala yung northeast monsoon ay patuloy na nakakaapekto sa Hilagang Luzon at nagdudulot pa rin huyan ng mga pag-ulan doon maging yung malamig na panahon. So sa forecast nga po natin, asahan natin ang maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan o mga pag-ulan dahil sa amihan dito sa Cagayan, Isabela at Aurora. Samantala sa natitirang bahagi pa ng Cagayan Valley, sa Cordillera Administrative Region, asahan natin ang maulap na papawirin at mahihinang pagbuhos ng ulan dahil din po yan sa amihan or northeast monsoon. Dito naman sa natitirang bahagi pa ng Northern Luzon, dito sa Ilocos Region, at natitirang bahagi pa ng Central Luzon, ay inaasahan natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at may mga isolated o pulo-pulong mahihinang mga pagulan lamang dahil sa amihan. So maliban sa mga pagulan na yan, asahan din ho natin yung may kalamigang hangin, lalong-lalo na po sa gabi at madaling araw. Dito naman sa Metro Manila at natitirang bahagi pa ng Luzon, asahan natin ang generally fair weather naman liban sa mga localized thunderstorms, especially sa hapon at gabi. Para sa pagtaya ng ating temperatura sa Baguio, malamig pa rin, 15 to 24 ang magiging agwat ng temperatura, 22 to 31 sa Lawag, 21 to 27 sa Tuguegarao, 24 to 31 naman sa Metro Manila at sa Tagaytay ay 20 to 29 degrees Celsius, habang sa Legazpi ay 24 to 31 degrees Celsius. Samantala, para sa pagtaya ng ating panahon dito sa Kabisayaan at Mindanao, so ine-expect nga po natin magiging maulan dito sa Eastern Visayas, Caraga Region at maging dito po sa Davao Region at dito sa Camiguin, Misamis Oriental at Bukidnon, yan ay dulot ng trough ng low pressure area na minomonitor natin sa loob ng PAR. So sa mga kababayan natin dyan, patuloy natin silang pinag-iingat sa mga posible po na mga localized na pagbaha dahil sa mga pag-ulan na ito. Sa natitirang bahagi naman ng Visayas at Mindanao, asahan natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at posible rin ang mga dagliang pagbuhos ng ulan, especially dahil sa mga localized thunderstorms. So sa Tacloban, 25 to 31 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura. Sa Cagayan de Oro ay 24 to 30 degrees Celsius, 25 to 30 sa Davao, sa Zamboanga ay 24 to 33 degrees Celsius, 26 to 31 naman po sa Iloilo, habang dito po sa Cebu, 25 to 31 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa ay 24 to 32 degrees Celsius, gayon din sa Kalayaan Islands. Wala rin po tayong gale warning na nakataas ngayon sa anumang bahagi ng ating mga baybaying dagat, although pinag-iingat pa rin natin ng ating mga kababayang mangingisda, especially yung gumagamit ng maliliit ng sasakyang pandagat dito po sa Northern Luzon kung saan ay inaasahan pa rin natin ang katamtaman hanggang sa maalong kondisyon ng karagatan. Ang sunrise natin for today is 6:25 in the morning at lulubog ang araw mamaya sa ganap na alas 5:46 ng gabi. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Magandang umaga po. Alright, so amad to ka barangay adto na pa-forecast na no han UST Pag-asa para yan ang adlaw na Wednesday,
igin gawas kanina alas 3 aga. May the low pressure area estimated based on all available data 755 kilometers east of Davao City. Salit paglalauman dinhi aton rehiyon Eastern Visayas. Magiging madampog ito na kalangitan na may da mga patsyarang pag-uran. Dara ini ito na trough ito na low pressure area. Asay ngayon nga diri gud nakaka full blast Mr. Sun, apektado kita. Ay pinakasyahan kung maging bagyo, pinakauna nga bagyo yun na naman nga tuig 2026. Kabarangay, meda na kita 24 minutos na nagkalabay alas 9 aga. Mopeng morning adakan Benji Ubina watching from Indang, Cavite. Isa naman nagkikita didaha Boni Mandaluyong. So nga ni hining mga route ito na panahon kung didapit may eastern portion hiton Mindanao. So affected talaga ini ito na Eastern Visayas. Sige la, pray kita nga malusaw ini nga low pressure area diri gud tal makaapekto bisdiin man nga parte hiton aton nasod. Di nga ni diri pa nga ni nakakapanhimo siguro adton iba nga mga pinanbaha didapit may northern part ito na aton na probinsya. Maupay nga morning dida naman bungtuhan na Hipapad, Arteche, Maslug. Asyang hiraan na mga binaha hanhadi. Sana okay na ito na kahimtang hanato na mga kababayan. Pag taga-kuryente naman, balikan natin, bangin ka mo maburong kung maparingan ka mo ito na kuryente, medyo maiha-iha pa naman, mga pero ini ka oras, kay alas 10 iton aga, nga alas 4 ito na kilup, mga lugar ng apektado, hining pagparang isamel ko inihiya iton hinungdan, didaha sitio Bukhasan, barangay Bugas, diniha ato na syudad Borongan, sugad man ngadto hiton Oroonhan, barangay Lunang, nga na barangay Kasuroy, San Julian. Yan na ini nga adlaw Enero 14, Wednesday, subay hini nga paanunsyo hiton Isamelco. Magkakamay-adahin rehab, hiyan na mga struktura, C1 structure, di dahiton nga dapit nga maapektuhan kamo, aton na mention nga mga lugar. Bueno, kabarangay, tikangan natin adto na mga notisya, mga balita, impormasyon. Oras nga 26 minutos na, nagkalabay alas 9. Kakulub nga adlaw, ato na ka-istorya, Sir Manny Arago ito na BPE focal person, nga tanan ini nga mga programa ito na provincial government, may kalabutan ito na pagtaga-edukasyon, hiya ini ito na aton naaruan hinbalita como point person, nga ni presente liwat inihiya hapag dumara hadton payout hanakalabay nga Martes ba o Lunes nga adlaw diin harapit mag 500 nga mga benepisyaryo hadton bulig para estudyante adto nakakarawatan ayuda nga 3,000 one-time grant nga 3,000 pesos tikang na provincial government han Eastern Samar. Sige daw Engineer RV nga Mark aton ibalik Sir Manny nga aton nakahimang raw kakilip nga adlaw. Ada naton video clip Sir Manny aton siyahan 3.22 minutes. Isang bulig para estudyante kundi nakarawat nira ginaplayan nga educational assistance para first semester 2025. And kakalap nga adlaw na buhat and payout and nga tanan nga mga beneficiaryo all over the province pinakaniya Borongan para karawton ira
3,000 nga assistance. Included gihapon din ito na aton mga nag-apply para review assistance nga nagtake mga board exams. And subayhan nagmensahe ni Governor Arby before niya maghatag niya mensahe, nagpakianhi ako kay ano nga din niya boronga na ang gibuhat na payout. Tas ginsuwat niyan nakadto nga hassle daw nga pinakanhi pahira para lakarawat na ang 3,000 pesos. Naggastuhan nila ang pasahe, nag-effort nila pagkanhi, sana daw gibuhat na lanam ang distribution ang kada bungto or ang mga eskwelahan na eskwelahira. So noted, itong tugo ni Governor RB nga next time around, magpa-pay out na lang kami dito at mga respective municipalities or mga schools. So again, itong bulig para estudyante in basta educational assistance worth 3,000 pesos nga available lang per semester. So one time, big time lang assistance. It's not a regular thing. Although, pwede silang mag-apply every semester. Para yun nga second semester, since nagtikang pala itong klase, wala pa kami formal nga announcement as to when pwede na mag-apply. Pero since kung every time nag-apply man hira, amaram na hira at mga requirements, or para hindi maaram, they can always inquire opisina, or they can message me para ihatag ko itong mga requirements. Okay, so amoy na ito naging problema insofar as for most students, yung being able to comply with the requirements, especially so kahuman pala ito first semester, nga diri pa available ito ira mga grades coming from the registrar. So it will take time. Anyway, wala pa man announcement as to when pwede mag-apply. Pero, di ba, dun sa executive legislative agenda, the first statement ni Governor Arvin was, saan naabot ang 3,000 pesos mo? Kasi yung bulig para estudyante, for the longest time, 3,000 pesos since panahon pa ni Congressman Ben Everdone kasi yun yung programa. So, we're thinking na ma-increasean sana yung 3,000 for the benefit ng mga beneficiaries. Pero, the good news is, retained yung 3,000 pesos. Pero yung budget for bulig para estudyante from 6 million, naging 10 million. So, we'll be able to accommodate more ng mga applicants para itong second semester. Hininga ito mga bulig para estudyante beneficiaries. Yeah. On the other hand, yung isa pang scholarship program. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing,
Ang problema ng bayan ating lulutasin, tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko, Radyo Pilipinas. Okay, so balik kita second half ato na taramdan na sumat estehanon. Alright, nag-submit anay kita na aton report. Thank you, Ma'am Jam Season. Yun nabatian kanina, pa-update ni Sir Manny Arago, may kalabutan pagtaga-bulig para estudyante. So hiton sunod, patapod nasa ring Sir Manny ni Governor R.V. Ivardoni nga idudulong na mismo ngadto na hiton iyong mga bungto diri nang sugadhan kasangkelup nga nagtitiro kamo diha provincial capital gym para naman diri maginhasel nga diri pa kamo magastuhan hadton iyo pamasahe pakadi naman syudad hiton Borongan. So may dakita por lo menos 500 nga mga benepisyaryo hadton bulig para estudyante nga nadiri la ini ito na mga estudyante, pwede diwat ini ito na mga graduado na pananglitan adto na may da mga review, may da manira mga board exam basta mga tikang la din aton in eskwela Eastern Samar State University adto na mag-apply na trabaho, pwede gihapon kamo hini magpakiana didi naman kanda Sir Manny didi hiton Office of the Governor. May dagihapon na pa-update Sir Manny, may pagisumpay naman hiton isang professional, isang pamilya program. Kaya diri naman mag-iha para hiton second semester makarawat na dama inihin application. Kaya damo ngayon ito na mga manggraduar para hiniya na nga first semester ba or second semester. So kinahanglan na dama hiton application. Ngan mga more or less 600 iton hapag kaya na daman beneficiary hiton isang professional, isang pamilya program nga adto na panuyuanan hini nga magkamay-ada bisa naman la mausala nga kapamilya di dahiton miyembro hiton isang pamilya nga makagraduar. Kaya sa imangga dinhi basta magurang kung nakakagraduar kumbaga kultura na ini diniha aton nga pinapapan ni eskwela niya ito niya mga kamanghuran. Diri man obligasyon pero tinatawag ini nga pagtanaw ng utang na loob. Nga iton utang na loob diri na babaydan hinsalapi. Salita adi aton pamatian Sir Manny may pagisumpay daman hadton update hiton IPIP nga programa hiton provincial government. Isang professional, isang pamilya program, I would like to formally announce na i-donate na yung 3 million pesos ng Waray-Waray Golfers Club ngadtohan trust fund para natin mga scholars isang professional, isang pamilya program. Also, yung budget for isang professional, isang pamilya program has been increased from 15 million to 18 million. So may 3 million nga increase para itong general fund. And hopefully, definitely magpapadayon ini nga programa. And ang sinasabi kong hopefully, sana ma-review na ng Provincial Poverty Alleviation Team yung mga barangay beneficiaries, identified barangays para ini nga programa. Kasi hindi yan available for everybody.
meron lang mga barangay nga gintudlok, subay nga ni itong Provincial Poverty Alleviation Team nga kabulig ini nga programa. Usually mga tayaw nga mga barangays na talagang hindi nakaka-avail ng mga sugad din nga klase nga benepisyo. We need to update the list kasi nga meron ng marami nang graduate, no? And this year specifically, yung ating magiging full circle na yung isang professional, isang pamilya program. Meaning, yung nag-start ng first year as scholars, mag-graduate na hira. Yan ang mga summer. So, damo na itong makakagraduar. So, yung ating mga barangay, medyo nasa saturate, identified barangays, nasa saturate na kung sino lang ang pwede. Kasi ang isa pang requirement is, dapat adokamit lista, and dapat waray pa nakahuman, ito yung pamilya, professional na, no? Kaya isang professional, isang pamilya program. So we need to look into other barangays na pwedeng maging beneficiary ng programa. So, yun. At the moment, we are in the process of the submission of their requirements. So, informed na ining itong mga beneficiaries, kung ano yung mga requirements, alam na nila yan, and we will be using the Certificate of Grades Tikang Han Amon programa na pwede nila magamit. Hindi necessarily nga registrar issued na Certificate of Grades kasi hindi pa nakakasabit yung ating mga instructors. Short time ang difference lang from first sem to second sem. So we'll be allowing our IPIP COG form. Tapos, they need to submit their requirements. Sana kompleto. Ngayon ito nila mga municipal coordinators on or before January 31. Kasi ang deadline namin, ang cut-off, para dun mag-qualify pa rin renewal or bagong applicant for the second semester until January 31 lang. So, sana mag-cooperate nga tanan kasi ito yung bottleneck nakakaulang itong pagproseso ito nila mga allowances. Di man gina-allow accounting office nga i-process yung payroll kung merong mga kulang na requirements. Pangarap ko na sana every month talaga nakakapag-distribute kita ito nila allowances para di rin natitiro sugod man ito nila mga kabaraygan. But anyway, kumpleto man, wala namang nagre-reklamo na hindi sila nakakarawat ng allowance. Medyo nadidelay nga darahitong ira gihapon binuhatan. So, sana naman nagmamature na yung ating mga beneficiaries to comply with all the requirements on time. Again, January 31, itong deadline and submission and requirements. 600 plus sila ang ating mga IPIP scholars. So, yung kung marirenew yun sugad lang yapon kung may mag-a-apply, especially doon sa mga barangays na na-identify na natin na additional beneficiaries like daragi bubuhat na serbisyo caravan, I think madudugan pa yun. Eh, parang walang kaba for the second sem kasi nga approved na yung bagong budget. And meron pang additional 3 million sa trust fund. So, so far, sigurado nga mapopondohan yung mga allowances nila na 3,000 pesos per month. That's each student will be receiving 15,000 pesos per semester. And hopefully nga madugan pa kasi we would like to maximize yung opportunity nga sugad hini ito mga most deserving nga aton mga estudyante. On the other side, yung atin namang isang professional. Alright, so amad to Sir Manny Arago, uy, may pa ka mo pira pa ka 2 weeks para mag-submit ginkikinahanglan nga mga requirements para hadton pag-apply para yan nga second semester. So January 31 on or before January 31 ito na deadline. Giimportantihi ang Certificate of Grades bisan adton diriti kang ana iton registrar kaysa ring pa ni Sir Manny dida ini papatek siya ini iton bottleneck kumbaga kung kay anong
kinukurian bahira ano hiton pag-apply aton issuance from the office of the registrar. So yan na iton certificate of grades basta may dala ka mo maipasa kay requirement iton hiya pagpamatuod nga nasilid ka mo ano nga may daan niyo graduhan previous nga semester para hiton ni application para naman yan nga second semester. So waray naman na problema sa ring ni Sir Manny iton budget. Approve naman adto na budget natin han 2026 budget adto na probinsya. Syempre pwede da adton iginalokar kay institutionalize naman ini nga pagtaga isang professional isang pamilya program. So from 15 million ay batian natin kanina nga Sir Manny na dugangan inihin 3 million pesos. So yan na nga year inabot nahin 18 million pesos. Ito na pundo hiton IPIP. Labot pa, may daliwat dugang 3 million pesos nalikom naman ini nga fund. Dida hadto na malampuson nga gian na dumarang pag-golf hadto na waray-waray nga mga golfers dito naman ha Metro Manila. Aton ira nalikom nga pundo gindunar adto nga dahiton IPIP nga program ngan BPE program hiton aton probinsya hiton Sinirangan Samar. Damula ay gihap pera ito ni ira monthly stipend naabot hin 3,000 pesos salit kada semester ito ni ira na kakarawat is 15,000 pesos. Kaupay So we have more or less 600 nga mga scholar hiton isang professional isang pamilya program. Kabarangay 44 minutos na nakalabay alas 9 aga. Samtang waiting kita hito na mga report, may adaba adihi Ate Sok, may dahiya pa update COMELEC ngan sugan man tika nga mga notisya hasang guni ang panlungsod. So pwede nato na tawagan nga na samtang waiting kita para matawagan Ate Sok. Adi naman, congratulations sa dahaton na may Pangdan National High School katatapos la ini 2026 Division Festival of Talents. May kalabutan naman ini hadton bread and pastry production hira ini adton daug. Naglaban ini adton Eastern Samar National Comprehensive High School nga na may Pangdan National High School. May nakita dida mga pictures sa Engineer Mark. Bread and pastry production competition. Kaparte hadton 2026 Division Festival of Talents sa comprehensive adton venue. Dida TVL Laboratory 1 comprehensive. Congrats nga dahiton may Pangdan National High School. Upat ka oras adton iginhatag team adton mga participant para maghimo hadton ira produkto nga tinapay ngan pastry ngan magpadis nga taga may Pangdan hira Glyza Pihana ngan Jassy Ayesha Lian Gaigo hira ini adton winners competition katapos sira mapili han mga hurado han ira di kalidad nga presentation hadton ira mga ginbuhat adton kanan kuan ini Engineer Mark adton panluto bread and pastry. So masunod naman adton kanan painting naman ngan iba pa nga mga pa-contest may pagisumpay hadton Division Festival of Talents. Kaupay. Okay, so na natin ini ipapahat adton detalye may pagisumpay hini nga pagtaga Division Festival of Talents. Adi na halinya telepono hi Ate Sok Aberia para naman hadton iya balita direkta tikang City Hall. Ate Sok, good morning. Yes, kasamang pen, how copy? 5x5, Ate Sok, go ahead. Sige.
Yes, sa natin i-share na kakilap ano aton inipahapyaw nga igin pa ang bit yan na medyo turutukib na inentalali. Oy balitaw sa aton natin bisita yan nga buhatan di naman ha Borongan City Comelec office tapos matimpaog kita di hato nagpapadayon nga budget deliberation itong 2026 1.6 billion pesos. Kakilupati sok Kakilupati sok nagpadayon tapos nga daiya na. Oo, nagpadayong okay. kakilop ang isinalang ang budget ng City Solid Waste Management Office. Iging presentar dito nira at tuon ira mga PPAs nga proposed PPAs yan nga 2025 ka nagkikinahanglan adto na budget ng kalikipano aton igin siha na mga mga konsehal labi na ni Kuya Chenny ni Liga President Chenny Ibarra din problema kar barangayan ini nga pagtaga koleksyon ito na basura tapos ang pagka PM naman ang kilip isinalang no nakita pa katimpaog adton budget nagpresentara no ang atin mga kasabungan City Treasurer's Office pinagi ka no IUC Treasurer yung Ate Georgette Ma'am Georgette Labro. Nga na, basikan konsi Ian Galo, yan ang morning, isasalang, di naman, hindi nga ongoing budget deliberation, presentaran natin mga kasubungan City Tourism Office, nga City Veterinary Office, and then Tourism Office, at on ira proposed budget liwat, para yun nga tuig 2026. Ang pen nga di kita aton ginabisita nga buhatan anas Comelec Borongan City. Ida mo iton nagpaparehistro didi o sa gadla dili gadaman nga napuntot. Pero may ida natin ang mga bagets nga nagpaparehistro. Nga na natin i-share ang may kalabutan nini pagbubuhaton nga ERB election registration board hearing didahiton Lunes kasamang pen kibali pag tratar nini nga ERB hearing adton mga aplikasyon han nagpapadayon nga voter registration tikang han mag-start ini han Oktubre 20 nga da naman han December 29 so ang mga aplikasyon nasabi nga mga pitsa asyanis pagtratrataron nga inabot 1,315 nga aplikasyon kasamang pen. Anong pinakadamo di da Ate Sok mga batanon ba? Kasamang pen adton kanan mga bagets ang panan SK nga 15 to 17 inabot na 459. So ginsasagda adton natin mga kasagbungan Comelec kanila kipinyan iragin sayo didhan liga meeting. Adton natin mga bagets nga nag-iedad diyan na 14 anyos tapos didito November 2 take note pen November 2 quality All Souls Day Asia FBSKA. Oh. Oo. Nahituon dida as in nahituon talaga. Oh. Kasi diyan iging klaro kung bangila kita nagsasala daman mawawaw mali. Ano November? Berto. Oh. FBSKA tumong hit ini All Souls Day All Souls Day. siya ba? So siya hini nga 1,315 adton damo hini anong aplikasyon in nga dahadton mga nagparehistro new registrants in kasamang pen 459 kananhanton SK 15 to 17 years old tapos upod na hindi adton mag 15 years old pag abot hit November 2 yan ang tuig nga eleksyon tapos unregular naman nga mga nagparehistro inabot daman hin 252 and the reactivation with correction with correction 26 reactivation with
with transfer, reactivation with correction 26, reactivation with transfer in tulo, tapos and nagpa-correct naman hadton ira entries in 127 kasamang pen. Tapos adton transfer from post to local ang mga nabotos inyan, mga OFW yan, absentee voting. So duha. Tapos ang reinstatement naman han post to local ang mga OFW daman hiya kasamang pen usa daman. And eto transfer from other cities. So damo ang binalhin nga diha aton na syudadan Borongan inabot in 311. So asya ang damo ang bag-o nga mga nagparehistro nga nag-transfer nga mga registrants nga niya aton. So ang irihin ang mga aplikasyon asya niyang pagtratartaran samtang isa naman han kanan SK Sanggunian Kabataan 15 Ate to Sok, 17. oo. Yes. Dihin na pakiana si pakiliwat daw Ate Sok an age requirement para hadton pagparehistro ha ilaruman SK. Basta magkuan ita edad kung 14 kaya na tapos magki-15 anyos ka na hit November 2 o pwede ka na magparehistro. Basta pag abot hit November 2 15 anyos na hira kasamang pen. So siya ang kanan SK. Tapos pwede na ang lumapos pa ng edad. Pero ang pinaka-minus punta hiya siya basta hit November 2, 15 anyos. 15, Kasi dili kasamang pen, inaaruan man hira, hindi dahan ID. Tapos di ba hit aton mga ID han mga senior high students niya katuman dito date of birth. Ang iba nga niyan gindarahan bagets didi adton iya kanan Celsius kasamang national ID. Tapos gapi pagod it deadline nga yanhin ultimo nga adlaw in Mayo 18. Pero ay net nyo pag hinalata, mamanupayhan sugadan niya na kadi nga mga bagets o natin mga kapatid nga nagpaparehistro kasi ben kung may danira question, di daton pag fill up na tratar talaga hira. Kung may dahira igya sa sayo, diri sugad din nagbubugiok na nga nagaliliring niya nga medyo masimok na talali. So asyait nga danay diri natutuhay nira no itaira pag fill up didahiton form. Madali lang kasamang pen iton pag-fill up ka lang form, din ito nga mga datos, i-verify kung gasyahin na itiya, din i-encode, di dahito na computer, din makukuhaan ka naman naton imo biometric, pipicturan, tapos aton imo signature yun kukanda may ika-capture. So amin niya kasamang pen 1,315 transfer within the same city. So may din aton mga kapatid na nag-transfer tikang sa barangay ngadto naman him lain nga barangay within din aton syudadan Borongan. Ang nag-transfer tikang gawas nga mga syudad o lugar in munisipyo in 311. Tapos hining January 19, yan hit Lunes, so matutok adto naton mga kasubong didiha COMELEC kini nga ERB hearing kung the chairperson nini aton State Election Officer Attorney Bless Desir in Suduson. Tapos kaapihin niya mga membro hira SDS Gorgonio Diaz iton Borongan City Schools Division nga ni Marilu Azul dito aton City Civil Registry Officer. Tapos sa nasabing adlaw, diri hira makakapagawas makakapag-issue in voter registration certification. So 19 and 20 maduhayak adlaw ngay RB hearing kasamang pen sa ring din ni Rayo Kuya Benny kasi sobra man hiyahin 1,000 mga application nga pagtatag din ng ERB. And sugadhan nababatasan kasamang pen
waray nagsalawad hin opposition hini nga mga aplikasyon. Kumbaga wala din kina diha COMELEC hin pag oponer hini nga mga nag-apply han voter registration, nagpahimulo sini nga voter registration or mga applicant sini nga voter registration tigang January 20 to December 29. Sinamata ni ginsayo dan mga taga COMELEC di naglabay nga liga meeting nga kung may dahira mga opposition sugad din nga nakasamang pen and deadline hatan pagsalawad din opposition kung may mga questionnaires in December 12. Tapos may damahit nira mga karigunan damait is ito pag dirilahiya nga verbal nga pag oponer. Pero nabuligid ni ito natin mga kasugunghan COMELEC nga dahato natin mga kababayan pananggitan may dahira oposisyon. So far kasamang penwara pa man kitahin tikang waray pa nagasalawad hin mga opposition hiton mga aplikasyon voter registration mga taud-taud na kasamang pen. So asyain itong 19 and 20 para hantikuhan voter certification waray laanay kay matutok adton City COMELEC office nga di naman hininga ERB hearing. Tapos inira kasamang pen ngayon nga mga aplikante diri pa ininira makukuha ini nga October 20 to 29 nga aplikante han voter registration di pa itira may isyuhan in voter certification niya na hin matratar na han ERB adton ira mga aplikasyon. So sa ring diha COMELEC ati mga last week na itnira hit January pananglitan ira pag kinahanglanon last week na January. Kung gikikinahanglan pwede na adton stab nga nagpaparigyan nga nagparehistro ira presentar kasamang pen nga dayan na in libre pa iton voter pag kuha iton pag-issue it COMELEC voter registration kay sadto 75 pesos in here. So signantalaan ay kasamang pen siya niya to natin nahikay nga balita tigang didiha COMELEC Borongan City ngan again ginaawhag haton watan ng State Election Officer na Attorney Blessed Desiree Suduson ato natin mga kababayan din naman na syudadahan na Borongan ang pagpahimulusan ini nga ongoing voter registration diri na paghinalatan adton Mamayo 18 nga deadline para November 2, 2026 nga BSEA kay hadi di ba nagkamida kita tinaliputay nga voter registration pinita kita didihan natadhan City Hall damo ang mga bagets nga nagpipila haros sobra 226 ba 24 adton waray na matagad kay pag abot 12:01 midnight nag-close na adton system. So wala na hira katratar bisan kung naghinulat at hira nagbinakdawon di naman han lobby han City Hall. So asyain kasamang pen nagtatangs kita nga din naman adton mga staff ni Attorney Blessed Desiree Suduson mini nga mga pa-info nga matimpaog kita nga din naman adton ginadudumara nga ongoing budget deliberation kundi niya na isasalang adton representaran mga taga City Veterinary Office adton ira proposed budget para hanya na ngam tuig 2026. So damo nga tansyo tikang Didia City Hall at isuk back to you kasamang pen. Okay, so damo nga salamat Ate Sok adton mga notisya labas tikang naman City Hall. Ang report ni Ate Sok, nagdarat oras, 1 minuto na, nakalabay alas 10. Alas sige, parehestro na ka, deadline is May 18. Pero ayaw na kamo pag hinulat ito na deadline para hituan sangguni ang kabataan. Basta yan na, naedad ka nahin 14, then pag-abot hiton November 2, 15 anyos ka na.
pwede ka na magparehistro. Siya pa naman gidamuing nga mga bag-o nga mga applicants as of October 2025. So padayon iniya na ito na registration para hiton November 2, 2026 sa BSKE. Alright, so temporaryo anay kita nga magalisensya para haton na Wednesday edition hataramdan na sumat estehanon. Ngaran ni Ate Ruth Rivera Abunda. So ganman ni Ate Sok kanaton na nakaupo diri pala maiha. Mga kabakyang naton didi Master Control Engineer sa RV ngan Mark. Ati pen pumida ini. Thank you luwat nga daka na Sir Manny Arago. Ati pen pumida para aniyo kabakyang aniyo naging kausa sa kubhin 2 oras tikang pa kaninan aga. Padayong luwat kita nangingimbitar para buwas nga adlaw haton na taramdan sumat estinghanon. Mopay nga aga, God bless sa aton nga tanan. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, radyo publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas, radyo publiko.